Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Magandang umaga po, Bicolandia. Magandang umaga po dito sa probinsya ng Camarines Sur at magandang umaga po dito po sa lungsod ng Naga. Magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na sa mga araw-araw, bawat umaga ay sumusubaybay dito po sa programa ng Biyaya sa Pagkaaga. Dito po sa BBS DWLV 91.9 FM. Sa mga yun lang po, aksidenteng na ipihit ang istasyon ng kanilang radyo at hindi ito alam. Ito po ang segment po ng Biyaya sa Pagkaaga at nagpapasalamat po tayo sa mga kaibigan, mga kakilala, mga sumusuporta po sa Biyaya sa Pagkaaga tuwing umaga. Ibig sabihin gumigising ng maaga, talagang intentional, ay talaga pong nakikinig. Nakatanggap po ako ng mga positive feedback mula sa ating mga kaibigan dyan sa market, kung saan-saang sulok, mga kakilala, na talaga palang nakikinig sila, no, ng Biyaya sa Pagkaaga. Magandang practice yan, mga kaibigan, na bago simulan ang buong maghapon ay nadidisiplina natin ang ating sarili na simulan ang araw sa pamamagitan ng pag-alam ng mga aral ng Diyos, nang sa ganoon ay makatulong ito kung paano lalapatan ng lunas o kaya ng kasagutan o kaya ng solusyon ang mga problema na marahil ay mararanasan natin sa maghapon. Kasi hindi naman tayo yan exempted no? Talagang habang nabubuhay tayo, talagang bahagi na ng buhay yung makaranas ka ng mga hamon, mga sitwasyon na hindi mo inaasahang mangyayari pala. Okay, simulan natin ang ating umaga sa pamamagitan ng sama-samang pag-aaral ng mga aral ng Diyos. At bago natin gawin yan, manalangin po tayo sa ating Ama sa Langit. Manalangin po tayo. Aming Ama sa Langit, muli po kami nagpapasalamat sa buhay na muli mong ipinagkaloob at ipinahiram sa amin. Maraming salamat po sa umagang ito na kami muli ay makakapakinig, makakapag-aral ng iyong mga banal na aral upang ito ay maging bahagi ng aming buhay pananampalataya. Pagpalain po ninyo ang lahat ng makikinig at manunood ngayon at sa lahat ng magre-replay ng programang ito pagkatapos. Ito ang aming dalangin, hinihingi ang iyong gabay at pagtuturo ng iyong banal na Espiritu sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Okay po, minsan kasi dahil pag mahina ang signal at nagkataon pang tulog pa yung iba naman ay sa radyo lang nakikinig, Mura na po ngayon ang mga radio transistor radio. Maganda mag-invest po kayo ng radyo. Kaya yung sa cellphone baga mga mga apps baga na radio, tas pwede na kayo makapakinig dito sa Biyaya sa Pagkaaga. Kaya sige po, tuloy na ho tayo. At simulan natin ang ating araw sa pamamagitan ng pag-aaral. Mula po rito sa Efeso Kabanatang 4,
talatang 33 at hanggang talatang 34. Ganito po ang nasusulat ayon sa sulat ni San Pablo. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Mula po rito sa ating kababasa lamang, mga minamahal kong mga tagapakinig, si San Pablo po, ang konteksto po ng sulat niya ay naka-address sa mga Kristiyano doon sa Efeso. At siya po ay tumutukoy ng isang buhay na dapat ay maayos. Ang sulat niya ay naka-address sa mga mananampalataya na. Ibig sabihin, yung mga tao na tunay nang nagsisi ng kasalanan, nagbalik loob sa Diyos. Kaya sa pinaiksing diwa ng kanyang sulat, kanyang isinulat na dahil ang isang tao na talagang nagsasabi na kumikilala sa Diyos ay dapat mayroon ng bagong buhay. Yun ang tinuturo talaga ni San Pablo. Sa madaling sabi, nagtuturo siya ng tungkol sa totoong kahulugan ng tinatawag na transformation. Ano po, pag sinabi nating transformation ay pagbabagong loob. Sa loob ng gagaling, sa loob nagsisimula yung tunay na pagbabago. Sapagkat ang sabi niya rito, magbago na kayo. Ano ang tinutukoy niyang magbago? Siya rin yung sumulat ng Roma, Kabanatang 12, talatang 2, kaugnay nitong katotohanan ito na ang sabi niya, magbago na kayo ng pag-iisip, ng paraan ng pag-iisip upang inyong maunawaan kung ano ang kalooban ng Panginoon, kung ano ang tama, nakalulugod, ganap, na kalooban ng Diyos, sabi po niya sa Roma 12, talatang 2. Kaya magkaugnay itong kanyang sulat na ang kanyang pinapatungkulan ay pagbabagong totoo. Hindi lamang yung sinasabi nating at yung tinatawag baga natin na panandali ang pagbabago. Yung reformation. Ang tinutukoy niya talaga, transformation. Yung galing sa loob, yung binago ng Diyos yung puso ng tao, at dahil binago ng Diyos yung puso ng tao, nagmamanifest ito sa kanyang buhay, sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Kaya mahalaga na ito ay ating maintindihan, kaya ang pamagat ng ating pag-aaral ngayong umaga ay pinamagatan kong change even if it's not comfortable. Yan po ang ating pag-aaralan ngayon mula po rito sa sulat ni San Pablo. Change even if it's not comfortable. Magbago kahit na hindi tayo komportable. Sapagkat pagka ang pinag-uusapan natin ay pagbabago, aminin natin ang totoo na ito ay isang struggle. Ito ay isang pakikipaglaban, pakikipagdigma sa mga kinasanayan natin, masama man o mabuti. Magandang umaga po kay Sir Luis R. Sanosi Jr. Salamat po sa inyong pakikinig at panunood. Magbago kahit hindi tayo komportable. Alam nyo, pag ang salitang pagbabago pinag-uusapan, ayaw ito ng nakararami. Lalo na nga kung ang pagbabagong pinag-uusapan ay mula doon sa hindi magandang kinasanayan, ay kailangan baguhin ito para sa pagbabagong ikabubuti. Kaya ayaw pinag-uusapan ng marami ang salitang pagbabago.
ang gusto lang natin lagi marinig, yung nagfi-feed, yung pinapakain yung ego natin ng magandang aral na hindi kukontra sa ating ginugusto. Kaya nga lang, ang tinutukoy dito ni San Pablo na pagbabago, yung mula doon sa mga kasanayan o kinasanayan na hindi maganda, aalisin mo ito, babaguhin mo ito sa tulong ng Panginoon at lilipat ka sa mabuting pagbabago. Dalawang klase po kasi ang pagbabago Pagbabago na ang tao na papabuti at pagbabago na ang tao na papasama. Kaya ang tinutukoy niya dito ay transformation. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Yan. At dito sa talatang 24, tinutukoy niya na ang sabi niya, ang dapat na ninyong isuot ay ang bagong pagkatao. Yan. Para bagang damit, na pag ang damit ay mabaho na, madumi na, kailangan ng hubarin at magsuot ng bagong kasuutan. Yan, ang isang simpleng halimbawa. So, ang pagbabago pala ay mapapansin natin, ito ay intentional. Napansin nyo ba yung sulat niya? Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Intentional. Intentional. Ibig sabihin, kailangan tayong magpasya na dahil hindi maganda itong aking kinasanayan, itong kinasanayan ko ay laging magdadala sa akin sa pagkapahiya, sa kapahamakan, at ang pinakamasaklap ay ang papuntang impyerno. So, kailangan ko magbago. So, ang pagbabago ay desisyong personal ng isang tao. Nakakatulong yung mga paggabay mula ng mga magulang, paggabay ng ating mga spiritual mentors, pero ang pagbabago, tayo pa rin ang magpapasya sapagkat yan ay isang personal na desisyon. Pag sinasabi nating transformation, ang tinutukoy talaga ay yung paghubad ng luma at mabahong damit at ang pagsuot ng maayos na damit, malinis na damit. Ang transformation po ay katulad ng uod. At katulad din ng ahas. Di baga po ang ahas, sabi sa Bicol, nag-iiluno. Nagpapalit ng balat. Pero pagpalit ng balat ng ahas, anong itsura niya? Ahas pa din. So, hindi po yon transformation. Pero ang uod, na pumasok sa loob ng ilang panahon sa loob ng kukon, paglabas niya, hindi na siya uod. Isa na siyang ganap na paru-paro. Yan po ang ibig sabihin ng transformation. Isang dating caterpillar at sa loob ng ilang proseso ng panahon, sa loob ng kukon, paglabas niya, hindi na siya caterpillar. Isa na siyang ganap na butterfly. Yan po ang ibig at diwa ng transformation. Kaya, wag natin iuugnay ito na sasabihin natin at magmamayabang ang tao na kahit naman anya hindi ako magsimba, kahit hindi naman anya ako manalangin, kaya ako magbago. Anong tinutukoy na pagbabago? Reformation lang. Pag sinabi nating reformation, ang pagbabago ay hindi nanggagaling sa loob. Yun ay nanggagaling sa pagsisikap ng tao na baguhin niya ang kanyang mga kinasanayan. Hindi na niya ako maggagawa ng ganito. Hindi na niya ako magiging involved sa mga masasamang bisyo. Alisin ko na niya ang aking paninigarilyo. Alisin ko na ang pag-inom ng alak na nakalalasing. Alisin ko na niya ang pagsusugal. Alisin ko na mga pangit, kumbaga. Sinabi yun ng isang tao. Ang tawag doon, reformation. Pero hanggat hindi ang Diyos ang nagbago ng puso ng tao, maniwala kayo sa akin, babalik at babalik kayo sa dati, babalik at babalik ang tao sa kanyang pinagsisihang kasalanan dahil hindi naman talaga yun ang tinatawag na genuine transformation. Kasi ang genuine transformation, ang Diyos lang ang makagagawa niyan. Kahit nga bilangguan, hindi kayang magbago ng pusakal na kriminal.
Marami akong kaibigang pusakal na kriminal, pabalik-balik lang sa kulungan. Hindi na babago. Magandang umaga dyan sa ating mga kaibigan sa BGMP, sa ating mga kaibigang nakakulong, mahal kayo ng Diyos, Pero dito sa pinag-uusapan natin, kailangan ang tao ang magdesisyon, Panginoon, gusto ko baguhin mo ako. Intentional. Uulitin ko, intentional. At ang pagbabago hindi naman talaga madali. Aalis ka doon sa tinatawag na comfort zone. Doon sa isang lugar na kinasanayan mo. Kaya nga ang pinag-aaralan natin ngayong umaga, change even if it's not comfortable. Magbago kahit ito ay nangangahulugan na hindi ka na magiging komportable. Kasi nga nasanay ka doon sa mga hindi magandang kinasanayan. Tapos ngayon, lilipat ka sa pagbabago na magpapalapit sa iyo sa Diyos, medyo mahabang adjustment. Mahabang adjustment yan. Mag-a-adjust ka kung talagang gusto mong magbago ng tuluyan. But again, uulitin ko, ang pagbabago, ang makakagawa lamang nito ay ang Diyos. Hindi natin kayang magbago sa sarili nating pagsisikap. May part tayo, yes. May bahagi tayo sa pagbabago. Pero hindi ibig sabihin tayo ang source ng pagbabago. Ang Diyos lang ang source ng pagbabago. Kahit saan ka pa umanib ng mga iba't ibang relihiyon, iba't ibang mga sekta, kung ano ang pasukan mong mga religious events o activities, walang pagbabago magagawa niyan hanggat hindi nababago ang puso ng tao. May ugali kasi tayo mga tao na may ugali tayo na nabubuhay tayo sa tinatawag na instant gratification. Kaso nga lang, ang instant gratification will rob us of our spiritual blessing. Nasanay ang tao na pag may ginusto tayo, kukunin natin ito sa madalian. Na kahit ito ay nangangahulugan ng pagkasira ng ating pagkatao mismo, ng ating apelyido, ng ating pangalan, at lalo na ng pangalan ng Panginoon. Magandang umaga po kay Sir Pastor Ray Shine, Pastor Marvin Natividad. Magandang umaga din po kay Ma'am Nani Nazareno Pilinya at kay Ma'am Lourdes Garrido. Magandang umaga po. So, ang ating pinag-uusapan ngayong umaga, mga minamahal kong mga tagapakinig, change even if it's not comfortable. Yan ang ating pinag-uusapan ngayon. Yung magbago tayo kahit ito'y nangangahulugan na hindi na tayo magiging komportable. Kasi mas komportable tayo doon sa ating comfort zone. Doon sa mga kinasanayan natin na hindi maganda. Ang sulat ni San Pablo, naka-address ito mismo sa mga taong nagsasabing naniniwala daw sa Diyos at tinanggap na ang Panginoon sa buhay nila. Pero wala pa ring pagbabago. Kaya nga, binibigyan ko ng emphasis ang difference, ang pagkakaiba ng reformation sa transformation. Pwede na ang isang tao, sasabihin niyang may kayabangan sa sarili, ay kaya ko namang magbago. Ano nga yung mga sinasabi ka mga born again na yan, na kailangan kayo mag-born again para mabago? Di ba? May mga ganyang pilosopo. Pero hindi nila naiintindihan na talagang needed, talaga, kailangan, essential, ang makaranas ang isang tao ng tinatawag na spiritual born-again experience. Kasi ang born-again na salita ay isang karanasan na mula sa pagiging makasalanan, ang taong makasalanan ay nag-umamin na makasalanan, nagsisi, at tinanggap ang tagapagligtas sa kanyang buhay at sa kanyang puso. Kahit anumang relihiyong kinaaniban, tapos pag nangyari yan, ang Diyos ang mag-i-input ng righteousness, ng pagiging matuwid sa isang taong nagsisi.
At unti-unti doon mararanasan ng isang tao ang tinatawag nating genuine transformation. Huwag tayong tumulad sa ahas, nagpalit ng balat, pagkatapos magpalit ng balat, ahas pa din. Tumulad tayo kay uod, na pagkatapos pumasok sa loob ng kukon ng pagbabago, ang tawag doon ay kukon ng pagbabago. Paglabas niya, isa na siyang ganap na paru-paro. Isang dating caterpillar, dumaan sa process sa loob ng kukon, paglabas niya, isa na siyang ganap na butterfly. That is transformation, mga minamahal kong mga tagapakinig. Ano po? At ang Diyos lamang ang makapagdudulot ng totoong pagbabago. Bakit ito isinulat ni San Pablo? Ano ba ang pinapatungkulan niya talaga? Ano ba talaga ang pinakapuso niya? Bakit ganito na lamang ang kanyang isinulat? Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Mabigat ito mga minamahal kong mga tagapakinig. Hindi ito basta matatanggap ng isang tao na matapos masanay ng mahabang panahon sa kasamaan o mga gawaing hindi makadiyos, tapos magbabago ka biglaan. O, di ba? Kaya hindi ayaw pinag-uusapan ng tao ang pagbabago. Ang gustong pinag-uusapan ng tao, yung wag mong kontrahin ang kanyang kinasanayan. Yun talagang gusto ng tao. Nafi-feed yung ego. O kaya baga pag natatakil ang naituturo ang magbago ka na, nagagalit ang tao. Karamihan sa mga tao nagagalit. Bakit mo niya ko pinapakialam? Ang buhay ko ito. O di ba? Nakarinig na tayo ng ganyan. Kinasanayan ko nito, bakit mo pinakikialaman? O di ba? Nakakarinig tayo ng ganyang mga salita. Kasi nga ayaw ng tao na magbago siya sa ikabubuti. Kung ano ang kinasanayan, kahit masama, tandaan natin mga kapatid, mga kaibigan, mga minamahal kong mga tagapakinig, small, bad, or wrong choices can have drastic consequences. Yan ang malupit. Yung maliit lang, nagsimula sa maliit. Yung maliit at maling desisyon, pwedeng magdulot ng tinatawag na drastic. Pag sinabi nating drastic, yun ay marahas na epekto. Nakakasira, devastated na mga epekto. Alam nyo, kahit po kayo magalit sa akin, mga minamahal ko mga tagapakinig, ang pagiging addict, hindi naman overnight addict ng tao. Na yung mga chain smoker, yung mga drug dependent, yung mga kaibigan nating natukso at hanggang masanay sa droga, hindi naman overnight na addict na kagad ang tao. Nagsimula ba ganyan sa patikim-tikim? Nagsimula yun sa paamoy-amoy, nasarapan ng amoy, tinikman. Tapos nasanay yung dila, inahanap-hanap ng panglasa, magnanakaw, magbibenta ng gamit, para lang matustusan, ma-feed yung kinasanayang bisyo. Ang pagiging sugapa sa alak, hindi naman agad-agad naging addict sa alak. Nagsimula sa patikim-tikim, at nagkukunwari sa sarili na para maging totoong lalaki, kailangang umiinom ng alak kasi nakakahiya sa kapwa lalaki na lalaki ka hindi ka umiinom ng alak. Kayabangan na lang po yun sa sarili. Pero ang totoo, hindi natin naiisip, may drastic consequences ang maliliit na at mga maling desisyon. Kaya dito sa sulat ni San Pablo, dinadala niya tayo sa kaisipan na magbago na tayo. Isuot na natin ang bagong damit. Ikinumpara niya sa isang kasuutan. Naturally, basically, pag ang damit mo babaho na, at madumi na, talagang uubarin mo at magpapalit ka ng bago. Ang hindi lang gumagawa niyan, yung wala sa katinuan. Diba? Nakakakita tayo dyan sa mga lansangan na kawawa naman yung mga kababayan nating nasiraan ng bait. Diba? Nakikita natin sila, ang baho-baho na. Hindi sila nagpapalit ng damit kasi nga wala sila sa katinuan. Anong ibig sabihin nito? Para din sa ating lahat, pag pala hindi tayo nagbabago, kahit alam na nating mali ito, ibig sabihin yan, walang liwanag sa ating kaisipan.
Kaya sabi ni San Pablo, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Kaya mga minamahal ko mga tagapakinig ngayong umaga, sana lubos nating nauunawaan ang salitang transformation. At ang transformation, hindi ito nakukuha sa pag-anib sa iba-ibang mga relihiyon. Kaya nga lagi kong binibigyan ng diin ang salitang religious sa pagiging godly. Pwede ng isang tao maging religious, maging reliyoso o reliyosa, pero hindi maka-Diyos. Pasensya na po dahil ito'y aral ng Panginoon, kailangan ko itong sabihin. Palasimba ka nga, madasalin ka nga, chismusa ka naman, paglabas sa simbahan, chismis ang inaatupag, buhay ng ibang pinapakialaman, di ba? Hindi maayos-ayos ang sariling pamilya, di ba? Mapanirang puri, so hindi ka maka-Diyos, religious ka lang. Pwede ng isang tao maging aktibo sa mga gawaing pangreliyon, pero hindi maka-Diyos. Kasi ang pagiging maka-Diyos, ang Diyos ang talagang nagdudulot, ang source ng totoong transformation. Magandang umaga po kay Pastor Vicente Lizardo mula dyan sa Inambak at sa lahat po ng mga kapatiran natin dyan. Kaya wag nating ipinagyayabang ng tao na kaya kong magbago sa sarili ko lang. Kayabangan po ang tawag dyan. Kailangan natin ang Diyos para sa ating ganap na pagbabago. Ang Diyos lang ang makaka-input ng tinatawag na alam niyo ba, yung mga tumanggap sa Panginoon Kristo, hindi tayo dati matuwid. Pero sa tingin ngayon ng Diyos, matuwid na tayo. Why? Bakit? Kasi nga, inimput ng Diyos yung righteousness ni Jesus sa atin. Yan ang essence po ng born-again experience. Lagi nating sinasabi, ang born again hindi ho relihiyon. Pinapaliwanag po natin ito alang-alang sa mga kaibigan nating mga pilosopo na kapag nag-born again ang pinag-uusapan, ang sasakit magsalita na hindi man lang nila inuunawa kung anong ibig sabihin ng born again. Si Jesus na nga nagturo niyan Di ba? Ebanghelyo ni Juan, Kabanatang 3, talatang 3 at hanggang talatang 7. Ang sabi ni Jesus, all must be born again. Ang lahat ay kailangang maipanganak na muli. Bakit? Bakit required? Kasi para mangyari ang totoong transformation. So malawak ito, pero kulang na ang ating oras. Sana'y may natutunan tayo sa ating pag-aaral na tayo ay hinihimok ni San Pablo na magbago ng totoo. Wag magkunwari. At alam ng Diyos kung sino ang taong gustong magbago. At pag nakita ng Diyos yon, mararanasan ng tao ang totoong pagbabago na ang Diyos ang nagdudulot. Manalangin po tayo. Aming Ama sa langit, marami pong salamat sa iyong paalaala, sa iyong mga aral. Pagpalain niyo po ang lahat ng nakinig at nanood sa lahat pa po ng magre-replay nito. Pagpalain niyo po ang BBS DWLV 91.9 FM at ang segment ng biyaya sa pagkaaga. Pagpalain niyo po ang buong Villaferte family at ang lahat ng staff dito po sa radio station. Salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan Ama ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So sunod na po ang Kakampi Network News, ihatid ni Sir John Bernas. Magandang umaga po sa inyo. Akong inyong lingkod, Pastor Luis Bulaños ng Alliance of Ministries of Metro Naga Incorporated. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos.